Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang SWAT na napalabas noong 2003. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Sa lungsod ng Los Angeles, isang grupo ng mga pulis ang nasa gitna ng isang marahas na labanan laban sa apat na magnanakaw na humahawak ng isang bangko sa Lincoln Heights. Habang ang dalawa sa mga magnanakaw ay nasa loob na binabantayan ang mga hostage, ang dalawa pa ay nakikipaglaban sa mga pulis gamit ang mga automatikong rifle at full body armor, na nagpapahintulot sa kanila na madaig ang mga pulis at ang kanilang maliliit na pistola. Buti na lang may dumating na unit ng SWAT. Ang mga opisyal na sina Jim at Brian ay nagrepel pababa mula sa helicopter kasama ang dalawa pang lalaki upang mapunta sa bubong ng bangko, kung saan sila tunnel pababa sa storeroom at humanap ng ligtas na paraan patungo sa lobby sa pamamagitan ng paggamit ng isang espesyal na spying camera. Habang ang ilang SWAT sniper ay pumupunta sa bubong ng isang gusali sa kabilang kalye, isang ikatlong koponan ang lumalapit mula sa lupa. Sa sandaling iyon, sinubukan ng isa sa mga magnanakaw sa labas na tumakas sakay ng isang getaway na kotse, ngunit mabilis siyang pinalabas ng isang sniper sa isang putok. Ang isa pang magnanakaw ay patuloy na lumalaban sa mga pulis, gayunpaman ang ground unit ay agad na naabot sa kanya at pinabagsak din siya. Ang dalawang magnanakaw sa loob ay nagsimulang magpanik, at ang ground unit ay nagpadala ng isang secure na telepono para sa isang SWAT negotiator upang subukang ayusin ang pagpapalaya ng mga hostage. Habang nakikipag-usap ang negosyador sa mga magnanakaw, tinawagan ni Teniente Velasquez ang kanyang koponan sa loob ng bangko upang hilingin sa kanila na maghintay, ngunit hindi pinansin ni Brian ang utos. Bumaba siya sa bodega, at habang walang pagpipilian si Jim kundi sundan siya, si Brian ay pumuslit sa likod ng pangunahing lobby upang makakuha ng magandang posisyon para barilin ang mga magnanakaw. Si Velasquez ay patuloy na tumatawag sa kanya ngunit lahat ng mga tawag ay hindi pinapansin. Mas lalong kinakabahan sa pangalawa, ang isa sa mga magnanakaw ay humawak sa isang babae at itinutok ang kanyang baril, handang patayin siya. Nang makita ito, binaril ni Brian ang magnanakaw sa balikat ng babae, napatay ang lalaki ngunit nasugatan din ang babae sa proseso. Kinuha ni Jim ang huling magnanakaw, sa wakas ay tinapos ito. Pagkatapos ay tiningnan ni Jim ang babae at tumawag ng ambulansya, at nang mag-isip si Brian kung magiging okay ba ang babae, natigilan si Jim, hindi natuwa sa ginawa ni Brian. Mamaya sa presinto, galit na galit si Captain Fuller kina Jim at Brian dahil sa hindi pagsunod sa utos, lalo na't ay demanda sila ng sugatang babae dahil sa kapabayaan. Pinaalis sila ni Fuller mula sa dibisyon ng SWAT, ngunit pinutol ni Velasquez at hiniling sa kanya na manatili man lang sila sa koponan upang sa huli ay makakuha sila ng pagkakataong maibalik ang kanilang mga trabaho. Sumasang-ayon si Fuller at ini-relegate sila sa cage duty, isang nakabababang posisyon na kinasasangkutan ng pagpapanatili at pamamahagi ng mga armas at accessories sa ibang mga opisyal. Si Brian ay ininsulto at sinabihan si Fuller, ngunit ito ay nagpapulala lamang para sa kanyang sarili at siya ay bumabagyo sa galit. Kapag nag-alinlangan si Jim, nag-aalok si Fuller sa kanya ng pagkakataong makabalik kaagad sa koponan kung pumayag si Jim na purihin si Brian dahil sa kawalang ingat. Samantala, nagpasya si Brian na umalis at ngayon ay nag-iimpake ng kanyang bag. Biglang ibinunyag ni Jim na sumasang-ayon siya kay Fuller na walang ingat si Brian doon at nagkaroon ng pagtatalo habang si Jim ay tumangging huminto rin. Ipinagpalagay ni Brian na niloko siya ni Jim at nontog ang ulo sa salamin bago umalis. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagpatuloy si Jim sa pagsasanay sa kanyang libreng oras, ngunit sa trabaho siya ay nasa kulungan ng baril, na gumaganap ng mga mababang gawain para sa iba pang mga opisyal ng pulisya. Isang araw, sinabi ni Est. Dumating si Hondo sa presinto at hiniling kay Jim na ayusin ang kanyang customized M4 rifle. Napansin ni Jim ang custom na trabaho at humanga siya. Pagkatapos ay nakipagpulong si Hondo kay Velasquez upang pag-usapan ang tungkol sa bilang ng mga masasakit na artikulo na bumabatikos sa LAPD, na naging dahilan upang mag-utos ang hepe ng reforma sa departamento. Nais ni Velasquez na bumuo si Hondo ng isang bagong unit ng SWAT para sa kanya upang mamuno at mag-alok ng dalawa sa kanyang sariling mga opisyal, sina TJ at Michael. Tinanggap sila ni Hondo at nagpasya na pumili ng 3 pang kandidato mula sa mga file ng tauhan, bagamat si Fuller ang may huling say mamaya. Matapos ang armas ni Hondo, umuwi si Jim upang hanapin ang kanyang kasintahan na sinusubukang umalis sa kanilang apartment. Sinabi niya na ang mga bagay sa pagitan nila ay hindi na maganda at si Jim ay hindi naging pareho mula nang siya ay tinanggal sa SWAT team. Sinubukan niyang halikan siya sa huling pagkakataon ngunit tinanggihan siya nito at hinayaan siyang umalis.
Kinabukasan sa trabaho ay ipinahayag na habang nagtatrabaho sa Hola, nag-imbento si Jim ng bagong kagamitan na plano niyang i-patent sa hinaharap. Isang napakalaking kawit at kadena na idinisenyo upang ibagsak ang mga pader o barikada at wakasan ang mga hindi kanais-nais na standoff na tinatawag niyang susi sa lungsod. Habang ipinapaliwanag niya ang kanyang imbensyon sa kanyang kasosyo sa gun cage, pumasok si Hondo at pinahahalagahan ang ideya ni Jim. Kinuha niya ang kanyang sandata at humanga siya sa mga pagpapahusay na ginawa ni Jim dito. Makalipas ang ilang sandali, inilabas ni Hondo ang ilan sa mga opisyal para sa target na pagsasanay sa hanay ng pagpapaputok. Nagtagumpay si TJ na talunin si Hondo, na tumaya ng 200 na kayang talunin ni Jim si TJ sa pagtanggap ng hamon. Hinarap ni TJ si Jim, na nauwi sa pagtatagumpay ng lahat maliban kay Hondo. Samantala, dumating ang French mobster na si Alex sa Los Angeles, kung saan halos kunin ng mga gwardya ang kanyang kutsilyo ngunit nagawa niyang itago ito sa pagsasabing regalo ito ng pamilya. Matapos siyang tanggapin ng kanyang mga tauhan at bigyan siya ng peking pasaporte para sa ibang pagkakataon, binisita ni Alex ang kanyang tiyuhin sa isang lokal na restaurant habang nagpapanggap na naroon bilang isang sorpresa sa kaarawan. Gayunpaman, alam talaga ni Alex na ang kanyang tiyuhin ay nagnanakaw ng pera mula sa pamilya sa loob ng ilang sandali, kaya pagkatapos na magsalo sa pagkain, mabilis na pinatay ni Alex ang kanyang tiyuhin gamit ang isang kutsilyo. Pagkatapos ay iniwan ni Alex ang restaurant na mag-isa sa kotse, at kalaunan ay hinayla siya ng mga pulis para sa isang sirang taillight. Dahil ang kotse ay pagmamayari ng tiyuhin ni Alex at mayroong warrant of arrest para sa kanya, inaresto si Alex para sa pagtatanong at pag-verify ng kanyang pagkakakilanlan. Sinusubukan niyang suhulan ng mga pulis upang makaalis dito ng walang pakinabang, kaya napunta si Alex sa isang selda. Bumalik sa Hondo, kinuha niya si Jim bilang kanyang driver para sa araw na iyon upang maghanap ng ilang mga recruit. Una nilang iniimbestigahan si Officer Dick, na natagpuan sa gitna ng pagtugis ng paa sa isang suspect. Habang tumatakbo ang dalawang iyon sa mga lansangan, nagpasya sina Hondo at Jim na sumama sa paghabol, tumakbo ng ilang block hanggang sa mapabagsak nila ang suspect. Nagagalit ito kay Dick dahil gusto niyang gawin ito ng mag-isa, gayunpaman, kumalma siya nang imbitahan siya ni Hondo na sumali sa koponan. Pagkatapos ay binisita nila ang isa pang kandidato na gumawa ng masamang unang impresyon sa Hondo sa pamamagitan ng pagiging isang vegetarian, masyadong magalang, at sobrang pagiging stickler para magtagal sa unit ni Hondo. Susunod na lumipat sila sa isang opisyal ng pulisya ng metro na nagngangalang Chris, na tila ilang beses na nag-apply at kwalipikado para sa SWAT ngunit patuloy na tinatanggihan dahil sa ilang mga karaingan ng maling pag-uugali mula sa mga sospek na isinampa sa internal affairs. Narinig nilang si Chris ay nasa lokal na at natagpuan ang kanyang kapareha na nagbabantay sa isang thug na may maraming pasa sa kanyang mukha, na regalo mula kay Chris. Hinanap ni Hondo ang opisyal at nalaman niyang si Chris ay isang babae, dahil si Chris ay maikli para kay Christina. Dahil dito, napagtanto ni Hondo na malamang na inalis ni Fuller si Chris sa listahan ng SWAT dahil sa kanyang kasarian at ang mga reklamo sa maling pag-uugali ay isang dahilan, lalo na nang sabihin ni Chris kay Hondo na karamihan sa mga paratang laban sa kanya ay nagmula sa paglaban sa mga marahas na lalaki na hindi makayanan ang katotohanan na sila ay manhandle ng isang babae. Gusto siya kaagad ni Hondo at nag-aalok sa kanya ng posisyon sa kanyang koponan. Pagbalik nila sa punong tanggapan, tinanong ni Jim si Hondo kung nagpaplano siyang paglaruan siya sa ibang araw o kung talagang sasabihin niya sa kanya kung bakit niya siya isinama sa recruitment run na ito. Tinanong ni Hondo si Jim kung gusto niyang mapabilang sa koponan, at nang mag-alinlangan si Jim dahil alam niyang hindi papayag si Fuller, tinanong ni Hondo kung isinuko ni Jim si Brian. Kapag sinabi ni Jim na hindi niya ginawa, binigay sa kanya ni Hondo ang huling pwesto sa koponan. Nang maglaon sa panahon ng pagpupulong upang talakayin ang koponan, tinanggihan ni Fuller sina Chris at Jim tulad ng inaasahan, ngunit tumanggi si Hondo na umatras. Pagkatapos ay nag-aalok si Fuller ng isang kompromiso. Tatanggapin niya ang grupo kung ano ito ngunit kung mabibigo sila sa mga paunang pagsubok na kailangan para sa SWAT, pagkatapos ay babalik si Chris sa kanyang subway routine at si Jim at Hondo ay parehong aalisin sa puwersa. Sumasang-ayon si Hondo, tiwala na magagawa ito ng kanyang bagong koponan. Maya-maya ay nagsimula na ang pagsasanay at ang mga miyembro ng squad ay nakilala ang isa't isa. Napag-alaman na ang dating kasintahan ni Jim ay kapatid ni Michael, at dahil ipinapalagay ni Michael na mali si Jim, mayroong ilang alitan sa pagitan nila at ang isang away ay dapat itigil ng iba bago ito maging masama.
Inilalagay ni Hondo ang grupo sa maraming pagsubok tulad ng infiltration, armor, armas, physical conditioning, at long-range shooting, at habang may ilang mga paghihirap sa una, sa huli ay kaya nilang gumanap ng maayos. Kapag mayroon silang session ng sniper na gumagamit ng mga card bilang mga target, ipinapakita ng team na mayroon silang mga natatanging kasanayan sa pagbaril. Pinapasok din nila ang mga walang laman na gusali sa simulation exercises upang matutong magtrabaho bilang isang team at iligtas ang mga hostage sa halip na papatayin sila. Pagkalipas ng ilang araw, oras na para sa panghuling pagsusuri ng koponan na binubuo ng isang simulate na sitwasyon ng hostage. Kakailanganin nilang pumasok sa isang eroplanong kinuha ng mga terorista na nilalaro ng mga kapwa-opisyal na armado ng mga baril ng paintball. Ang layunin ay ibalik ang kontrol sa sasakyang panghimpapawid sa pamamagitan ng pagkuha ng lahat ng mga hijacker sa loob ng 8 minuto. Habang tinitingnan ang schematics ng eroplano, napansin ni Jim na mayroong alternatibong entry point sa eroplano na hindi inaasahan ng sinuman. Ang isang maliit na elevator shaft ay nilalayong para sa mga tray ng pagkain na hindi kasya ng sinuman, ngunit kasya si Chris. Ang koponan ay nagmamaneho ng kanilang sasakyan sa ilalim ng eroplano at nagsimulang magbukas ng isang butas dito habang ang isa sa kanila ay umakyat sa bubong upang magamit niya ang bintana sa ibang pagkakataon. Habang umaakyat si Chris sa elevator shaft, ang iba ay nakahanap ng hatch at nakakita ng bitag bago ito mag-activate. Sa loob ng ilang segundo, nagawa nilang i-defuse ito, at bumibilang sila hanggang 3 para umatake ng sabay-sabay. Sa paghahati ng koponan sa buong eroplano, nagagawa nilang maalis ang lahat ng 6 na hijacker na may mabilis na mga putok nang hindi nawawala ang anumang mga hostage. Bagamat tumama si TJ na nakamamatay kung ito ay totoo. Sa inis ni Fuller, ang bagong koponan ay nagtatakda ng bagong record ng kurso. Nang gabing iyon, nagdiwang ang grupo sa pamamagitan ng pagkain sa isang karinderyang pagmamay-ari ng ama ni Dick. Pagkatapos ng ilang oras ng pagkain at pag-inom, karamihan sa grupo ay umuwi maliban kina Chris at Jim, na pumunta sa paboritong bar ni Jim. Habang nagbabahagi sila ng mas maraming inumin, nag-ambala sila ni Brian, na nakipagpalitan ng mga pasibong agresibong komento kay Jim hanggang sa magpasya siyang umalis. Sa kanyang pagbabalik, binasag ni Brian ang larawan nila ni Jim sa dingding. Bumalik kay Jim, sinubukan niyang ipasa si Chris, ngunit tinanggihan siya nito bago imbitahan sa birthday party ng kanyang anak. Samantala, sinubukan ni Alex na kumuha ng abogado, ngunit wala itong magagawa para sa kanya, kaya hindi nagtagal ay lumipat siya. Kinabukasan, nag-e-enjoy ang team sa kanilang bakasyon. Si TJ ay nakipag-date, sina Hondo at Velasquez ay naglalaro ng golf, si Dick ay gumugol ng araw kasama ang kanyang mga anak, si Michael ay nananatili sa bahay kasama ang kanyang asawa, at si Jim ay pumunta sa kaarawan ng anak na babae ni Chris, kung saan ini-entertain niya ang lahat ng mga bata gamit ang isang water rifle. Gayunpaman, naaantala ang kasiyahan ng lahat kapag nakatanggap sila ng emergency na tawag. Mayroong sitwasyong hostage ng Poland kung saan nagbarikada ang isang lalaki sa kanyang bahay at random na nagpapaputok ng baril sa bintana. Sinasabi ng lalaki na nawire niya ang lahat ng mga pasukan gamit ang mga pampasabog, at habang walang naniniwala, tumanggi si Velasquez na kumuha ng pagkakataon. Si Jim ay nagboluntaryo ng kanyang susi sa pag-imbento ng lungsod na ginagamit nila upang give-in ang likod na dingding ng bahay at i-neutralize ang suspect na nagtatapos sa standoff sa ilang segundo. Nang maglaon sa departamento ng sheriff, natuklasan ng isang representante ang ilang detalye tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Alex. Ang impormasyong ito ay ipinadala kay Velasquez na humiling sa unit ni Hondo na harangin at i-escort ang boss ng bilangguan na lulan si Alex. Samantala, nalaman na rin ng gang ni Alex ang tungkol sa paglipat, kaya 2 lalaki ang nagbalat kayo bilang mga pulis at gumamit ng ninakaw na sasakyan ng pulis upang ihinto ang boss. Pagkatapos ay umakyat sila sa bus at binaril ang mga kinatawan bago pinakawalan si Alex. Nang papaalis na sila, dumating ang koponan ni Hondo at hinarangan ang kalye, ngunit tumugon ang mga kriminal sa pamamagitan ng pagpapaputok, kaya naganap ang shootout. Habang tumatakbo ang mga sibilyan sa gulat, mabilis na binaril ng koponan ang lahat ng mga peking pulis, at nang subukang tumakas ni Alex sakay ng ninakaw na sasakyan ng pulis, binaril nila ito hanggang sa bumagsak ito at nahuli nilang muli si Alex. Pagkatapos ay ibinunyag na si Alex ay isang internasyonal na pag-anti na hinahanap sa mahigit 100 bansa sa mga kaso kabilang ang pagpatay, pakikipag-armas, at trafficking. Mahigpit na sinusubaybayan ng mga reporter ang kaso, kaya kapag dinadala siya sa isang holding cell, ginagamit ni Alex ang pagkakataong harapin ang mga kamera at mag-alok ng 100 milyon bilang gantimpala para sa sinumang makakawala sa kanya sa kulungan.
Ang mga newscast ng bawat channel ay paulit-ulit na inuulit ang claim habang kinukumpirma nila na si Alex ay may pinansyal na paraan upang i-back up ang kanyang pangako na umaakit sa atensyon ng bawat outlaw sa Los Angeles. Ang koponan ni Hondo ay bigo sa pamamagitan nito, alam na ito ay magpapahirap sa kanilang trabaho ng higit na mahirap. Pagkatapos ay pumunta ang unit ni Hondo sa bubong para ilikas si Alex sakay ng helicopter. Ngunit nang maabot na sila ng chopper, bigla itong binaril ng hindi nakikitang sniper. Nawala ng kontrol ang helicopter at hindi nagtagal ay bumagsak sa kalye kung saan ito sumabog. Ibinalik ng team si Alex sa loob at gumawa ng bagong plano. Aalisin nila ang kriminal sa pamamagitan ng motorcade. Umalis sila sakay ng mga kotse at bisikleta, hindi pinapansin ang mga baliw na tagahanga na gustong makuha ang atensyon ni Alex. Kailangan nilang huminto kapag nakakita sila ng isang lalaking walang tirahan na tumatawid sa kalye ng napakabagal, ngunit ito ay naging isang bitag, at isang grupo ng mga miyembro ng gang ang nagsimulang umatake sa mga pulis. Habang ang ilang mga truck ay bumangga laban sa mga sasakyan ng pulisya, ang iba pang mga kriminal ay nagpaputok at naghagis ng mga usok na granada, na ikinamatay ng isang pulis ng motorsiklo at nasugatan ang dalawa pang opisyal sa proseso. Gayunpaman kapag sinubukan nilang makuha si Alex, humanap sila ng manika sa halip. Lumalabas na ang mga sasakyan ay isang decoy, at si Alex ay dinadala sa isang pribadong access area sa ilalim ng lupa patungo sa mga walang markang sasakyan na nakaparada ilang blok ang layo mula sa punong tanggapan habang si Velasquez ay nagbabantay mula sa kalangitan. Sa loob ng ilang milya, maayos ang plano ni Hondo, bagamat patuloy silang iniinsulto at inalok ni Alex ng pera. Nang tumawid sila sa pangalawang checkpoint, biglang itinigil ni TJ ang sasakyan at itinutok ang kanyang baril sa sarili niyang team, na nagpasyang tanggapin ang alok ni Alex. Tinangka ni na Jim at Michael na mga tuwiran sa kanya, ngunit si TJ ay biglang sinamahan ni Brian, na bumaril kay Michael at ipinahayag ang kanyang sarili bilang utak sa likod ng operasyon upang sirain si Alex. Matapos pinusesan si Jim sa kotse, dinala ni na TJ at Brian si Alex at tumakas papunta sa subway. Hindi nagtagal ay dumating ang iba pang pangkat at iniligtas si Jim habang tinatawag ang mga paramedic upang gamutin si Michael. Muli silang nagpasya na maghiwalay at hinabol ni na Hondo at Jim ang grupo habang nagmamadali sina Dick at Seiche sa susunod na istasyon. Nakalulungkot na namiss ni na Hondo at Jim ang tren, gayunpaman, iniulat ni na Dick at Chris na hindi nakarating ang tren sa susunod na istasyon. Kaya't ang parehong mga koponan ay nagtungo sa dulo ng lagusan upang mag-imbestiga. Natagpuan nila ang tren na inabandona sa kalagitnaan ng lagusan, ngunit wala na si Brian at ang kanyang mga tauhan, tanging ang takot na mga pasahero ang naroon. Itinuro sila ng driver sa isang pagbubukas ng storm drain at pinasok ito ng team, na naging dahilan upang maputol sila sa dalas ng pulisya. Samantala, nalaman ni Fuller ang tungkol sa pagtataksil ni TJ at ang pagkakasangkot ni Brian at pinaghihinalaan niyang ang buong koponan ay maaaring maging bahagi ng operasyon upang palayain si Alex, lalo na't hindi na sila tumutugon. Nang malaman niyang may hindi autorisadong runway na naiilawan sa Hawthorne Airport, pinaghihinalaan niya kung saan papunta si Brian kaya ipinadala niya ang lahat ng available na unit doon. Habang sinusubaybayan ng team ang mga kriminal sa pamamagitan ng ilang sewer tunnel at umiiwas sa mga paniki sa proseso, nag-set up si Brian ng booby trap na ginawa gamit ang isang claymore mine at smoke grenade, bagaman hindi ito gusto ni TJ. Hindi pinapansin ng koponan ni Hondo ang usok at nagpatuloy, at nang muntik ng matrigger ni Dick ang bitag, pinigilan siya ni Jim sa tamang oras. Habang dinasarmahan ni Jim ang claymore, narating ng grupo ni Brian ang dulo ng tunnel, at nilock nila ang pinto sa likod nila bago umalis sa lugar. Sa kalaunan ay nahanap ng koponan ni Hondo ang nakalock na mabigat na gate, ngunit sa kabutihang palad ay magagamit lang ni Jim ang claymore para bumukas ito. Ngayon ay gumagana na muli ang kanilang mga tagapagbalita, at ipinaliwanag ni Hondo kung ano ang nangyari kay Fuller, na hinihiling sa kanya na magpadala ng mga sasakyan upang kunin sila. Gayunpaman, hindi na nagtitiwala si Fuller kay Hondo kaya inutusan niya ang koponan na umalis sa misyon. Hindi pinapansin ni Hondo ang utos at ang kanyang koponan ay nagtapos sa pagkuha sa isang dumaan na limo. Habang sila ay lumipad, napansin ni Chris ang isang mababang lumilipad na jet sa ibabaw ng lungsod, na nagpapaunawa sa kanila na ang jet ay dapat na plano ni Brian para sa paglikas kay Alex at sa paliparan bilang isang pang-aakit lamang. Agad na sinundan ng team ang jet, na ngayon ay lumalapag sa 6th Street Bridge. Agad na kinuha ni Brian at ng kanyang mga tauhan ang takot na may-ari ng jet bilang mga hostage at sumakay sa eroplano, na handang tumakas.
Dinala ng team ang limo patungo sa tulay, at nang bumaril ang dalawang kriminal para sumabog ang harang sa daan, si Hondo ay dumaan lamang dito ng walang pag-aalinlangan. Nagpaputok ang mga pulis upang subukang patigilan ang eroplano at kapag hindi ito gumana, nataman ni Hondo ang landing gear ng eroplano bago ito lumipad, na naging sanhi ng pagbagsak nito. Isa pang putukan ang naganap sa pagitan ng SWAT at mga tauhan ni Brian, kung saan nataman si Chris sa balikat. Sinubukan ni Alex na tumakas, ngunit hinabol siya ni Dick sa paglalakad at agad siyang nahuli. Ligtas na umalis si Brian sa eroplano sa pamamagitan ng paggamit ng isang hostage bilang isang kalasag, pagkatapos ay tumalikod siya pababa mula sa tulay at sinundan siya ni Jim. Samantala, hinarap ni Hondo ang isang nasugatang TJ, na nagsasabing pinagsisisihan niya ang kanyang mga ginawa at nagtanong tungkol kay Michael. Matapos kumpirmahin ni Hondo na inaasahang gagaling si Michael mula sa kanyang mga pinsala, inilabas ni TJ ang kanyang baril at nag-self-delete. Bumalik kay Jim, tumalikod din siya mula sa tulay at dumapo sa isang bakuran ng tren, kung saan dinala siya ni Brian ng biglaan at sinaksak ang kanyang kamay bago tumakbo palayo. Sinundan siya ni Jim, at pagkatapos makaiwas sa ilang gumagalaw na tren, hinarap niya si Brian para magsimula ng hand-to-hand fight. Nagpalitan sila ng isang grupo ng mga hit sa ibabaw ng riles, at nang biglang may paparating na tren, sinipa ni Jim ang ulo ni Brian sa daanan nito, at agad siyang pinatay. Pagkatapos muling sumali ni Jim sa kanyang koponan sa tulay, dumating si Fuller at binabati ang lahat para sa kanilang mahusay na trabaho, ngunit itinuro din niya na hindi pa tapos ang trabaho. Nasa kustodiya pa rin nila si Alex at kailangang ilipat sa isang federal na bilangguan, kaya sumakay ang team ng SWAT truck para ihatid si Alex sa mga awtoridad. Makalipas ang ilang sandali matapos matagumpay na maihatid si Alex, isang ulat ng isang nagaganap na pagnanakaw ay dumating sa banda ng pulisya. Itinuro ni Hondo na ang kanilang shift ay teknikal na natapos sa loob ng 12 oras, ngunit ang pagod na koponan ay sumang-ayon na tumuloy pa rin sa kanilang susunod na misyon. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.